Hey yo, what's up guys? It's a new day and it's a new video na naman. Ayun, kaka-out lang natin sa work and thank God it's Friday. So Friday ngayon, May 17. Hindi ko alam kung kailan ko upload. Maybe next week pa pag sinipag mag-edit. Joke lang. So yun no, finally ang action camera natin for recording and microphone ay iisa na. Daan na kayo. And laking bawas sa hassle no, lalo na pag pauwi ako. Hindi ko na kinoconnect yung phone sa mic and lalo na sa recording, I mean lalo na sa editing. Hindi ko na kailangan i-overlay yung sounds sa video. Kung ikaw ay baguhan sa pagmumotor o kaya naman gusto mong magpalit ng motor at pumunta sa big bike, nais ko sanang i-share ang mga idea o mga experience ko bago magka big bike. So kung pareho tayo ng iniisip o kung ganyan ang iniisip mo ngayon, nasa tamang channel ka. Basically gusto ko lang i-share sana yung mga kinonsider ko and mga na-research ko rin bago ako nag-decide na bumili ng big bike. Siyempre nung ako yung nag-decide noon, tumingin-tingin din ako ng mga video sa YouTube and sa iba pang online platform para makagawa ko ng decision na gusto ko. So yun nga, nais kong i-share yung mga idea and thoughts kung bakit big bike ang napili ko and kung bakit super marerecommend ko ang big bike and yung mga changes na kakaharapin mo once lumipat ka naman sa big bike. And di ko alam kung na-share ko sa mga previous video ko na nanggaling din ako sa mga small bike, kaya nais kong i-share yung mga changes and experience ko sa pag-transition ko from small bike to big bike. Actually hindi ako nagka-big bike na sarili ko, nangihiram lang ako, lalo na sa kuya ko. So yes po, ang first bike ko is big bike. Let's start sa budget no. Let's say na meron ka na and ready na yung budget mo to transition to big bike or to buy your first big bike or motorcycle rather. Siyempre ang unang changes na kailangang pagandahan is yung gas. Di naman lahat ng bike or big bike sobrang gastos sa gas. Asahan na natin na lilipat tayo sa bigger engine or bigger motor kung automatic naman ang napag-desisyonan mo. Siyempre malaking changes talaga yung gas. Although may mga big bike naman na matitipid pa rin sa gas, gaya nitong Kawasaki Bajaj Dominar 400 UG2. Nasa review yan yung mga video about sa mga fuel consumption nila. So once may napili ka ng big bike na gusto mo, search mo lang kung ano yung average fuel consumption nila if pasok sa bulsa mo. Well, kung mayaman ka, syempre hindi mo na problema yan. Gusto ko lang naman i-share yung mga thoughts ko as a beginner sa big bike. So tapos na tayo sa gas. Ang susunod naman is yung bigat ng bike. Siyempre may mga big bike na magaan, pero siyempre hindi sila kasing gaan ng mga lower cc. Mas malaki ang displacement, siyempre mas mabigat. Lalo na tong Dominar 400 UG2. Medyo may kabigatan siya no. I believe kundi siya 190, nasa 180 plus, lalagay ko na lang dito. So you have to research kung paano ba i-park yung mga big bike, o magtanong ka sa mga kaibigan mo na meron ng big bike, o manood ka ng mga YouTuber, motovlogger na may big bike, kung paano nila handlein ang mga motor nila. Alam na ako, dati pag lumalabas ako sa parking, gusto ko nakasakay ako and then atras-atras na lang. Pero mahirap pala yun. Lalo na kung pataas yung parkingan. Ay Diyos ko, ang sakit sa paa. So ang maganda pala dun is bumaba ka tapos in-neutral mo yung motor. Siyempre naka-assist ka dun sa handle, sa brake, para pag sumobra maantabayanan mo siya. So mas madali yun yung bababa ka, tapos i-atras mo na lang yung motor mo. Next one is yung riding style mo. Siyempre big bike, more power. So kailangan mong palitan yung riding style. Siyempre kailangan mo pa rin maging safe sa style mo kada biyahe mo. Ako talagang feel na feel ko yung power nung big bike. Kahit 400cc lang to, feel na feel ko yung ang laki nung changes dating sa power. Ang lakas ng hatak, mabilis. Pero kahit ganoon, syempre malakas naman yung brake. Kaya kung small bike ka tapos nakikipag-race ka sa mga big bike, kahit sa isang straight line lang sa public highway, hindi ko po talaga mare-recommend kasi yung mga big bike po kasi iba talaga yung mga brakes nila, iba yung lakas ng brakes nila. So kahit sudden stop, kayang-kaya nila, unlike yung mga brakes ng small bike. So isa din advantage yun pag nag-own ka ng big bike. At isa pa sa mga magbabago is yung travel distance mo. Siyempre, pag nag-big bike ka, masarap mag-SCTEC, mag-NLEX, o kahit ano pang expressway yan. Iba yung saya, kumbaga. Siyempre, may mga mapupuntahan ka ng malalayong lugar na hindi mo na kailangan mag-alala sa traffic. Basta may pambayad ka ng toll. So isa pa yun, tulad din sa Clark, hindi mo na kailangan dumaan sa motorcycle lane, especially sa parking no.
since kino-consider nila yung mga big bike, kaya pwede silang mag-parking sa mga car park. And may iba din naman mga mall na gumagawa ng dedicated parking sa mga big bike. So ang ganda lang kasi alam mo secured yung motor mo habang iiwan mo sa mga malls. Kapag hindi naman mall, ako ginagawa ko, naghahanap ako ng pay parking para kahit pa paano may magbabantay sa motor. Ano ba naman yung 20 pesos, 30 pesos, 40, 50? Kung safety naman ng motor mo yung isipin mo, di ba? Siyempre, nag-i-invest tayo sa motor natin. Kaya aalagaan talaga natin ang mga motor. We have to be mindful kung saan natin iiwan yung motor kapag may mga bagay tayong kailangan gawin. Although ayon naman sa mga news, big bike yung pinaka-konti na parang ninanakaw ganon sa Pilipinas o sa ibang bansa kasi siyempre, unang-una, may mga safety features yan, and then mabigat din. So kung wala yung susi, hindi nila mabubuhat unless marami sila ganon. Kaya ako yung big bike na pili ko is hindi takaw mata or hindi mainit sa mata. So time check no, 4:22. Umalis ako sa office ng let's say 4:05. So kaya ang laking tulong talaga ng daan na to dito. Pero if gusto mo mag big bike, siyempre you have to consider yung mga riding gears mo. Kung napapansin nyo kapag big bike, mga nakapatid jacket, yung mga yan, yeah, let's say na hindi naman necessary and depende sa pupuntahan natin. Pero iba pa rin kasing safety. For me, mas safe mag-ride ng big bike kaysa sa small bike. Dahil sa sinabi ko na rin kanina na mas maraming safety features sa mga big bike kaysa sa mga lower cc na motor. Kung napapanood natin, no, mas grabe yung damage ng mga small cc na bike kaysa sa mga big bike kapag sa aksidente. May ilan. Saka yung pag-aalaga sa big bike, parang nag-alaga ka rin ng mga small cc bike. So kapag naman katulad nito na manual, of course, lagi mong may make sure na nakalubricant yung chain mo para matagal ang lifespan. Lagi mong i-check ang tire pressure mo para iwas sa aksidente and komportable yung biyahe. Always follow yung mga maintenance schedule, like kung ilang kilometers, mga ganun, para tumibay at mas tumagal sa atin yung mga motor. O yan, uwi muna ako bago ang lakad ko sa dao. Kabalikan ko kaya. So ayun, paalis na naman. Dagdag ko nga pala, no, dun sa bigat. Mabigat lang naman yung big bike kapag nakahinto eh. So kapag minumove natin siya sa parking, gano'n. Pero once na umaandar ka na, wala na, di mo na ma-fail ang bigat. Tsaka yung style ng bike na gusto nyo o motor na gusto nyo, siyempre dedepende nyo rin sa needs nyo o kung saan mo gagamitin. Tulad ko, ginagamit ko siya pang daily and may angkas ako. So kailangan kong pag-isipan yung motor na magiging komportable ako at magiging komportable yung sakay ko. So importante yan. Noon gusto ko yung sports eh. Kaso alam naman natin ang mga sports bike is hindi ganun kakomportable eh. Siyempre yung riding position is medyo nakayuko tayo. So unang tatamaan dyan is likod. Pangalawa is yung kamay dito sa bandang wrist. Lalo na kung mabigat ka, natulad ko. Yun, mararamdaman mo talaga yung sakit. At yung pillion seat o yung upuan ng angkas mo is hindi ganun kakomportable. So kailangan din natin pag-isipan yun. Saka maganda sa big bike kung gusto nyo ng mga basic na tambucho o kaya maingay, nasa sa inyo yun. Legal tayo magpalit ng tambucho. So di ba, mas maganda kung legal, yung wala kang nilalabag na batas. Saka promise, sobrang enjoy na mag-ride gamit ang big bike. Sana mapanood to ng mga kaibigan ko at mag-big bike sila para may kasama ako. Ayun lang, isa sa mga consequences ng big bike is yung turning radius nila. So medyo hirap sumingit, pero kung pro ka naman sa pagdadrive, wala nang problema. Tsaka depende rin yan sa lapad ng motor mo. Tsaka yung isa pa sa gusto ko yung pag-overtake, hindi ka na bibitinin sa power. Talagang walang hirap sa pag-overtake. Minsan talaga kailangan natin mag-overtake, lalo na kapag mga truck yung nasa harapan natin, mga bus. Siyempre ang hirap kaya mag-drive pag di mo nakikita yung harapan mo. Bukod pa doon, siyempre halos mapuporma yung mga big bike. Kahit simpleng big bike lang, pag titinginan ka. Tsaka yung lahat ng mga illegal na gusto mong ilagay sa motor mo, magiging legal sa big bike. Kung ikaw naman ay kakabili lang ng big bike mo and first time mo rin ng big bike, siguro ang marirecommend ko is maglagay ka ng mga accessories na magagamit mo sa pang-araw-araw, tulad ng mga mini driving lights, top box kung gusto mo yung forma ng top box. Isa na rin dyan yung busina, kasi pag nag-overtake tayo sa mga truck, kailangan natin silang abisuhan na mag-overtake tayo. And madalas kung stock yung busina mo, hindi nila naririnig. Huwag naman yung sobrang lakas, sakto lang. So yun lang naman yung mga gusto kong i-share. Alam ko marami pa dapat idagdag, kaso yun lang naisip ko sa ngayon. Pero tandaan nyo, kahit sino pwede mag big bike as long as meron kang enough experience, tsaka alam mo yung ginagawa mo sa pagmamaneho, alam mo yung mga batas trapiko,
walang problema. Kahit maliit ka man o malaki, payat ka man o mataba, pwede ka. And kung alam mo sa sarili mo na ready ka, lalo na sa power, sa bigat at iba pa, lalo na kapag big bike, alam mo yung pakiramdam ko na dapat mas alam ko yung mga rules sa daan. Alam ko kung kailan sisingit, alam ko kung kailan hindi. Dapat alam mo rin kung kailan mag-accelerate ng mabilis at kung kailan hindi. So yun lang naman yung mga gusto kong i-share. At dito ko na tatapusin ang video. Maraming salamat sa mga nanood at mga patuloy na sumusuporta. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell para maging updated ka sa mga future videos natin. At kung sa Facebook naman, don't forget to follow, like, and share mo na sa mga friends mo. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, please let me know sa comment. And kung may mga suggestion pa kayo na gusto natin pag-usapan. So ayun, laging mag-iingat sa biyahe, laging maging alerto, at laging habaan ng pasensya. Ako po ulit si Jovan Moto. Bye bye for now. Kita-kits sa susunod na video. Peace.